Napabalikwas ng bangon si James, nang matintong wala si Patrice sa tabi niya kinaumagan. Mag-isa na lang siya sa silid nila, Patrice. Para siyang baliw na mabilis ang mga hakbang na pumanhik sa walk-in closet. Ngunit wala. Sa banyo wala rin. Lumundo ang pakiramdam niya, nang wala ito. Ang mga damit na basta na lang nila itinapon sa sahig kagabi, ay maayos nang nakatupi, at nakasalansan sa hamper sa isang sulok. Mabilisan siyang naligo at nagbihis, at bumaba ng hagdan. Kusina kaagad ang tinungo niya. Na-disappoint siya nang matuklasang si Nami ang kasalukuyang naghahain. Si Patrice ang gusto niyang nakikitang naghahanda ng agahan niya. Nasa garden ba? Hindi na niya ginambala pa si Nami, at nagtuloy sa garden. His wife is nowhere to be found. Pumanhik siyang muli sa loob. Ang ate mo? Tanong sa dalagita habang kumukuha ng tubig sa ref. Pansamantalang inihinto ni Nami ang pagsasali ng itlog sa platter. Good morning po, kuya. Maaga pong umalis si ate. Napahinto siya sa ginagawang pagsasali ng tubig sa baso. Saan nagpunta? Kinakabahan siya. Baka kung saan na ito nagtungo. Saan nga ba yun? Napapaisip na sagot ni Nami na inilagay pa sa ilalim ng baba ang hintuturo, at kumunat ang noo na para bang kailalim ng paghuhugutan sa simpleng katanungan. Basta kuya, maagang gumising. Nagpatulong pa nga sa akin na maghanda, at magluto ng pagkarami-rami. Maagang gumising. Opo, mga alas 4 pa po, nasa kusina na kami. Mag-aalas 10 na sila umuwi kagabi, pinagod pa niya ito. Ilang oras na lang ba ang pamamahinga nito, at nagbabad na kaagad sa kusina. Gusto niya itong pag-alitan at the same time ay pupujin ng halik. Nagpatawag nga yun ng taxi kuya. Kasi naman wala pa si Mang Carding dito. Ayaw ka din daw niyang gisingin kasi pagod ka raw. Panipi. Hinanap niya ang cellphone at nagdial. Makalawang beses na siyang tumatawag, pero walang sumasagot. Naging impatient na siya. Nalaman niya kaya ang sekreto. Napapraning siyang nagpalakad-lakad sa harapan ni Nami. Imposible. Si Polly pa lang at siya ang nakakaalam. Wala ba talagang nasabi ang ate mo kung saan siya pumunta? He missed her already. Her smile and that smell of brewed coffee she offers him every morning. Oy, si kuya. Nami-miss ka agad si ate. Iba talaga ang in love. Inom ka muna ng kape. Matabil talaga itong si Nami. Kuya. Napatitig siya sa maitim na likido sa tasa. Ininom niya iyon. Iba pa rin ang lasa ng kape ng asawa niya. Teka, may naalala na naman ang dalagita. Ay, oo, tama. Napapitig pa nitong sabi. Sa ospital, kuya. Yung dating pinagtrabahuhan niya bilang ano ba yung trabaho niya dati, kuya? Nakalimutan ko eh. Nangungunot ang noong inaalala nito ang previous job ng asawa. Nutritionist. Oo, yun na nga. Nutritionist nga pala si ate. Napapahajijek ang dalagita. Paano nga ba natatagalan ni Patrice ang bumismis na batang ito, nakasama nito halos sa buong araw? Napapailing na nagtungo siya sa itaas, pinulot ang car key at wallet. Dumiretso siya sa garahe at lamulan ng kotse. Gusto niyang makarating kaagad sa kung saan man naruroon si Patrice. Habang biyahe ay samot-saring isipin ang pumuno sa kanyang utak. Gusto kaya ni Patrice ang magtrabahong muli. Nakaligtaan niyang itanong dito. Wala din naman kasi itong reklamo. Maybe, he should ask her then. Pwede niya rin itong patayuan ng negosyo. Mga naiisip niya ng kasalukuyan na siyang naglalakad sa pasilyo ng ospital. Ilang pagtatanong-tanong pa at natagpuan niya si Patrice. Sa likurang bahagi ng ospital, sa isang tila auditorium kung saan katabi nito, ang tatlong kababaihan na nakasuot ng uniforme ng mga medical staff. Sa tansya niya ay nurse ang dalawa, samantalang hindi ang isa pa. Nakahinga siya ng maluwag. There you are. Matamis na nakangiti si Patrice sa harap ng mga batang sa unang tingin pa lang, ay halatang mga may sakit. Isa-isa nitong binigyan ng mga nakabalot na pagkain, at tig-iisang supot ng mga regalo. She does this without his knowledge. Kung pwede naman sana niya itong tulungan. Di niya na malayang napapangiti na pala siya, habang pinagmamasdan sa malayo si Patrice. Imbes na lapitan ay nakontento na lang muna siyang panoorin ito. I wonder how in the world did I end up with such a wonderful person like you. James. Bakit ba pakiwori niya ay nakabaon ng mga titig ng asawa sa kanya? Ganito ang nararamdaman niya,
kapag intense na tinatitigan siya ng asawa mula sa likuran. Inilinggan niya ang paningin, wala namang James na nakikita sa paligid. Sigurado siyang sa kakulitan nito kagabi, ay natutulog pa ito. Napapahajijek siya sa kaibuturan niya. Paayaw-ayaw pa pero halos hindi naman ako tantanan kagabi. Pero nakakahiya pa rin yung ginawa niya. Para siyang timang na naiiyak, dahil lang sa ayaw siyang ikama ni James. Nababaliw na talaga siya rito, aminado naman siya. Nag-iinit ang sulok ng kanyang mukha, nang maalala ang kapangahasan kagabi. Last night, she became so wild and erotic. Patrice, salamat nga pala rito sa mga regalo mo, ha? Kita mo naman yung ngiti ng mga bata, sobrang saya nila sa mga laruan at mga damit nila. Si Mrs. Walker, ang head nurse ng ospital, at malapit niyang kaibigan. Walang anuman ho, ma'am. Ma'am. Anong ma'am, ha? Dapat kami ang nagmamaam sayo. Oo nga, Patrice, sang-ayon naman ni Lynette na kasalukuyang tinutulungan siya sa pagliligpit. Akalain mo ba naman na ang tahimik at simpleng babaeng kagaya mo, ay isang taga-high society, taga-upper echelon pala ang makakatuluyan? Ano ba kasi ang nangyari sa inyo ni Terence? Si Christina naman ang nangusisa sa kanya. Hindi kami pinalad. Matipid talaga siyang magkwento noon pa man. Kahit pa nga pinakamalalapit na mga kaibigan ang kasama. Kay sorry lang naman talaga siya malayang nakapagbubukas ng saloobin. Napahugot siya ng malalim na hininga. She missed her. Dalawa sana silang gumagawa ng ganito ngayon. Funny, but all the hurt have finally melted away. Paano nga naman bang hindi, kung pinuno ni James ng pagmamahal ang puso niya? Dati ha, hindi ka namin halos napipilit na dumalo sa mga parties natin, pero ngayon laman ka na ng mga society pages. Nakabalandra ang mukha mo eh. Kung alam lang ng mga ito ang totoo. Kumusta naman ang buhay may asawa? Napangiti siyang napatitig sa mukha ng tatlo, na itinigil talaga ang mga ginagawa at nakatutok sa kanya. Hinihintay siyang magkwento. Okay lang. Reklamo ni Lynette na nasapo pa ang ulo. Masaya, sa totoo lang. Masayang masaya. And which part of it is the most enjoyable? Si Mrs. Walker na kung makipag-usap sa kanila ng mga ganitong bagay, ay dinadaig pa ang mga millennials. Yun pong pagsilbihan ng asawa ko sa araw-araw. Kapag nakikitang ganado siya sa mga luto ko at pag umuuwi siyang pabalik sa akin. Napangiti siya. Ayan, may kinikilig talaga. Napuno siya ng kantiyo ng mga kaharap. Kaya namumukadkad eh. Alagang James. At kailangan na niyang patlangan ang walang katapusang kantiyo kapag lumaon. Sige na nga at tapusin na natin ito. Mamaya hinahanap na ako ng asawa ko. Apparently, there's no need to hurry. Maang na napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig na iyon. Ang mga kasamahan man, ay pare-parehong nakatitig sa likuran niya, awang ang mga bibig na animoy nakakita ng artista. Para nga namang hunk ang asawa niya. He is a demigod. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay James nang lapitan siya, at kintalan ng halik sa pisngi. Kaagad din itong umakbay sa kanya. Sinusundan ka, sinusundo. Nakangiti nitong sagot, kapag kuway hinarap ang mga kaibigan niya, at naglahad ng kamay. Hi! James, asawa ni Patrice. May hatid yung kilati sa kanyang puso. Pero ang mga kaibigan niya, parang namamalikmate pa rin talaga, at wala ni isa mang tuminag. Kung di niya lang pinanlakihan ng mga mata ang mga ito, ay wala pang magkukusang kikilos. Guwapo naman, walang kabog-abog na wika ni Christina nang makabawi sa pagkabato-balani, inabot nito ang kamay ni James. Si James ay napapangiti na lang. At ang bango, exaggerated na inamoy pa ni Lynette ang palad na nakadaupan ng kay James. Pinakapormal sa lahat si Mrs. Walker ngunit palihim na commandant pa sa kanya. I wonder kung paano ka pa nakakatulog na ito ang katabi mo sa kama, Patrice. Wala talagang habas ang bibig nitong si Christina. Gusto na talaga niyang tapalan ang bunganga, at kung ano-ano nang lumalabas na kabulgaran. Magtigil ka nga at para ng siopaw na asado itong si Patrice. Napalingon siya kay James. I need saving, okay. Nakuha nito marahil ang laman ng isip niya. So, can I borrow my wife? Go. In chorus ay sagot ng mga ito. Ayaw naming makaistorbo sa inyo, at baka maunsyami ang paggawa ninyo ng Little Patrice and Little James. Tatawa-tawa si James nang nilisan nila ang auditorium.
Magkaagapay silang naglalakad, habang magkasalikop ang mga palad. Sana sinabi mo, I could have helped you. Kaya ko naman na, matagal na rin itong prepared. Gaano mo ito kadalas gawin? Taon-taon naming ginagawa ni sorry. Mas maaga nga lang ngayon. Pilit niyang hinuhuli ang magiging reaksyon pagkabanggit sa pangalan ni sorry. She sees none. Or sadyang mahusay lang magtago ng damdamin si James. At any rate, maiintindihan niya kung hanggang ngayon, ay mahal pa rin ito ang kaibigan niya. Let's go to Tagaytay. Nasa loob na sila ng sasakyan, at kasalukuyang ikinakabit ni James ang seatbelt niya. Tagaytay. Ngayon na. Yep. May property kami sa Tagaytay Highlands. Ano naman ang gagawin natin doon? Kakain, mamamasyal. Maybe check in some hotel and maybe, magbabad sa rest house all day and rest all day. Napapangiti na lang talaga siya sa kakulitan ni James. Isinisingit talaga ang kapilyuhan. And maybe we could talk. Naging seryoso ang aura nito. Kagabi pa niya napapansin ang ganito. Nakita pa niya ang paggalaw ng lalamunan. Tanda ng ilang ulit na paglunok. Lagi naman tayong nag-uusap I know. I just feel like gustong-gusto kitang mas masolo pa. May mga bagay kasi akong gustong sabihin. Again, ang kakaibang kislap sa mga mata nito. At sa Tagaytay lang maaaring masabi. Well, ano pang hinihintay natin? Napangiti si James sa sinabi niya. Ngunit bago buhayin ni James ang makina ng kotse, ay tumunog ang phone ni James. Wait, siya na ang kumuha ng phone sa dashboard. Stella. Ang nabasa niyang caller bago yun iabot kay James. Yes Stella. Sabado ngayon tumatawag pa rin, ngayon na. Lumukob ang disappointment sa loob niya. Mukhang maaantala ang lakad nila. Wrong timing talaga itong si Stella. James looks apologetic, matapos ang maikling pakikipag-usap kay Stella. I understand. Emergency Assuring look ang ibinigay niya kay James sa kabila ng panghihinayang. I promise I will make it up to you. But for now, kumain na muna tayo. Pero, they could wait. So as work. You're my priority Patrice. Dumagundong na naman ang puso niya sa sinabi nito. Mas malakas pa yata ang sipa niyon, kesa sa pagrevolusyon ng makina ng sasakyan na binuhay nito. Stella, what's wrong? It's a surprise na ikaw pa talaga ang humiling ng emergency meeting na ito. Nasa opisina na si Stella, naghihintay sa kanya. Sabado pero kinailangan niyang mag-report sa opisina, sa kung anumang emergency na dapat pag-usapan. Judging by seriousness Stella face, napaka-importante ng pakay nito. Don't you think ako ang dapat na ma-surprise? The sun is so high, yet, the CEO is nowhere to be found. May emergency pero ang hirap mong hagilapan. Your phone is turned off. Enjoying the company of your wife so much. May diin ang pagkakabigkas nito ng wife. May ibig sabihin pati ang mga titig, ngunit hindi niya pinansin. Naupo siya sa isang upuang nakapalibot sa conference table. You were nowhere to be found when that broke out. Kagabi habang nasa party tayo, nagsimula na palang umalangaw-ngaw ang balitang yan. Isa-isa nitong initsa ang mga dyaryo sa mesa, kung saan nasa front page ang mining site nila. All the negative headlines. Saka nito kinuha ang remote at binuksan ang TV. Sa isang news channel, kung saan ang pagpoprotesta sa kumpanya nila, ng magkahalong grupo ng mga environmentalists at mga taga-Karaskal. Naisalbo nga nila ang minahan sa Allen, pero ang taga rito ang di niya inaasahang mababalandre pa sa telebisyon. Look at that. Isa-isa niyang pinasadahan ng basa ang mga papeles, na nakalagay sa file case na nakapatong sa conference table. Halos sumulak ang dugo niya sa kanyang ulo, nang matuklasan kung ano ang mga yon. May kasong isinampa sa kanila ang isang grupo ng environmentalist, at may petition paper din na ipasarado ang minahan nila. Kakakausap niya lang sa tauhan sa minahan, at kapupunta lang nila ni Mr. nang doon kahapon. Everything was in order. How did this happen? So, si Stella na hamaititbuga ng usok na nagmumula sa sigarilyo. You are in the legal team, mas alam mo dapat ang gagawin. I couldn't fight this battle alone. Ilang buwan na palang inaabante ang petisyong yan. Convene with all the company lawyers and find a solution to this mess. Panipik. Naihaplos niya ang kamay sa sentido. Your call.
A legal battle or a negotiation? Well, ngayong nasalang na sa media ang usaping ito, we have no other resort than to face legal predicaments. But we can still option to negotiate, though. Umawak siya sa gilid ng conference table, at dumukwang kay Stella. How bad could this get? Very. Ang kumpanyang pinaghirapan ng lolo at ama, ay baka mauwi sa pagkawasak sa kamay niya. Ang mga residents madali nating mauto. Tree planting and financial aid would do the trick, but this, turo niya sa mukha ng protester sa newspaper, this one could be a hard one to please. Mas magkakaproblema pa tayo, kung sasakyan ng mga politiko ang isyu na ito. And Villamor Mining is never the type na nakikipagsayaw sa politika. Sumakit lalo ang ulo niya. His dad hates politics. Ayaw nitong namumuhunan sa politika. Kaya wala silang masasabing kapit pag naging political ang issue. Isipin pa lang na magiging mainit na usapin ito sa Kongreso, o hindi kaya ay sa Senado, ay nananakit na ang ulo niya. Idagdag pa ang media na maaaring magiging malupit sa kanila. Mabuti sana kung matatag pa ang relasyon ng mga Villamor sa mga kabalyero. May isang newspaper publishing sanang magbabandera ng patas na news coverage sa kanila. But even the CA publishing had been closed already. Kagagawan niya. And the deal with the Myanmar firm could be affected once this gets an international attention, and I am afraid it would. Environmental issue is somehow a big news, lalo na at mainit na usapin ang global warming. They said yes already. Kahit siya man ay nababahala. But we don't have any concrete proof. Wala pa tayong pinaghahawakang contract. It's as good as nothing, kahit pa nga buong-buong nakuha ng sarap ng lasa ng luto ng asawa mo ang kalooban ni Mr. Nang. Again, that emphasis. Business does not depend on who is feeding who, James. Business is business. Pag hinayaan nating mas lumaki ang problema, we might end up being embattled and worst, maipapasarado tayo. We can make use of connections, yes. Pero paano kung kahit sa board ay may magtangkang sumabotahe sa'yo? I'll personally handle this matter. Stella stood up and walked in his direction. Umupo ito sa gilid ng malapit sa kanya, table. Personally ha? Really James? May I ask you, may panahon ka pa nga ba dito sa opisina o sadyang inuubos mo na ang oras mo sa asawa mo? Diretsahin mo ako. Nabuhayan na rin siya ng inis sa tono ng pananalita nito. You were never this irresponsible. I am not irresponsible. Alam mo kung ano ang iniwan ko sa Australia, para lang pamahalaan ang Villamor Corporation. I had a career pero mas pinili kong umuwi. Malaki ang posisyon niya sa isang international diamond mining company, bilang mining engineer. May sarili silang minahan, pero mas pinili niya ang magtrabaho sa iba. Dagdag experience na rin. I hope so James. I hope so. Pero lahat na yata ng oras mo ay kinuha ni Patrice. Paano napasok ang asawa niya sa usapan? We are married and she's my priority. Stella smirked. Mahalaga pa sa ipinundar na kabuhayan ng lolo mo. Humitit ng sigarilyo at ibinuga sa mismong mukha niya. Sasagot pa sana siya ngunit eksaktong bumukas ang pintuan ng conference room, at nagsipasukan ang legal team ng kumpanya. I took the initiative to call them. Isa-isa nilang kinamayan ang mga bagong dating. Habang pinapakinggan ang pagbabatuhan ng kuro-kuro, ay naisip niya kung gaano nagiging komplikado ang lahat sa negosyo, at sa buhay may asawa niya. Dapat niyang isa-isahing lutisin ang mga problema, lalo na kay Patrice. Pinuksan ang cellphone. Tumambad sa kanya ang mukha ni Patrice na panakaw niyang kinunan, habang abala ito sa pagtatanim sa garden. Aksidente niya lang iyong nakunan, ngunit hindi na niya binura pa. Since then, naging wallpaper na niya ito. Parang may sariling isip ang kanyang mga daliri na hinaplos ang mukha nito. I guess, I need to go check the problem firsthand. Well, there's no need for you to do that. May mga tauhan naman tayo, si Mr. Carson, ang senior legal counsel ng kumpanya. Lolo and my father would have done the same. Isa pa, noong tumagas ang minahan sa Palawan, pinuntahan ko rin ng personal. We have an obligation to those people who are elected. Parte ng social responsibility ng kumpanya, at gusto kong personal na i-handle ang bagay na ito. Well, you have a point there.
Ayon naman ni Attorney Calanta. Mas mainam na makikitang personal na inaasikaso ng may-ari ang problema. Ilang oras pa ang inilaan nila, para pagdiskusyonan ang problema. Sa wakas ay naging pinal ang desisyong personal na tutungo siya ng Karaskal. I'll be coming with you, Jay. There's no need, Stella. As the spokesperson of the company, Attorney Ignacio should be there also. For sure, nagkakalat na ang media na naghihintay na mag-isa ang kumpanya natin. Stella sure knows how to handle them with composure, at may alam siya sa negotiation at bargaining. So, it was decided. Sa lalong madaling panahon ay tutungo sila ng Karaskal. See you back here at 2J. Lumampas lang sa tenga niya ang iba pang sinabi ni Stella. Buong-buong kinain ng nakangiting asawa ang isipan niya. Where are you going? Bahagya niya lang nilingon ang kaibigan. Home. I need to see my wife. Walang anumang nilisan niya ang conference room, at lamulan ng elevator. He needs to be home and be with Patrice. May mga matang nakatutok sa kanya. Saktong naisarado niya ang takip ng oven, nang siya ay lumingon. James was leaning on the island counter. Nakatunghay at matamang nakatitig sa kanya. Malamlam ang mga mata nito. Parang may bahid ng lungkot. Lalapitan na sana niya ito nang senanyasan siyang manatili sa kinatatayuan. Ito ang lumapit sa kanya, at walang sabi-sabing niyapos ang katawan niya. I'm gonna be away for 2 days. 2 days. Ang tagal naman. Sinamyu nito ang buhok niya, natural na ginagawa nito, kapag niyayakap siya nito, kailangan kong asikasuhin ang problema sa minahan. So, kailan ang alis mo? Asap. Kanina lang ay plinano nilang umakyat ng Tagaytay, pero sa Karaskal pala tutuloy ang asawa niya. Lika na, tulungan kitang mag-impake. Magkaakbay silang umakyat sa itaas. Ibinili na lang niya kay Nami ang niluluto, total ay nakaset naman ang timer ng oven. Sinong makakasama mo roon? Eksaktong nasa panghuling baitang na sila nang mag-urirat siya. Mga tauhan ko at si Stella. Saglit siyang napahinto sa pag-akyat sa hagdanan. May umakyat yatang asido sa lalamunan niya sa narinig na pangalan. Kailangan ba talagang sumama ng babaeng iyon? Nai-insecure na naman siya. Hindi nga lang niya ipinahalata. Kung sana pwede akong sumama, no. She playfully smiled at him. Baka lang naman. I'd love to, babe, but you might end up getting hurt. Baka magkakapisikalan ng mga protesters at mga tauhan ko. Hindi na siya nagpumilit pa, at muling ibinalik ang usapan sa problema. Mag-ingat ka doon ha. Huwag masyadong pa-hero. I will, babe. Mas inilapit siya nito sa katawan nito. Wala siyang balak na bitawan, kahit nang makapanhik na sa silid, and she literally heard the stomping of his heart. Matuto ka ding makinig sa hinaing ng mga nasa kabilang panig. Pairalin mo yung empathy mo, at baka nga may makita ka. Hinarap niya ito at ikinulong niya sa mga palad ang mukha nito, at sinuyod ito ng tingin. Mamimiss niya ito. Sobra. Panipid. Kailangan mo ring ilagay ang mga paa sa posisyon ng mga taong nasa kabilang side. Gagawin ko yan. Maligo ka na. Ako na ang bahala sa mga dadalhin mo. Iniwanan muna siya nito ng halik sa noo bago pumanhik ng banyo. Habang naliligo si James, ay sinimulan ang pag-aayos ng mga gamit. Pinuksan niya ang closet at naglabas ng katamtamang laking traveling bag, at kumuha sa mga maayos na nakasalansang mga shirts na nakagrupo base sa kulay. Ganito na niyang naratnan si James, kaya ganito na rin nang siya na ang nakatokang mag-ayos ng mga gamit nito. Gray, white at blue ang pinili niya. Dinagdagan na rin niya ang boxers at iba pang kasuotan. Nang matapos ay naupo siya sa gilid ng kama. Ang mga mata niya ay nakapako sa pinto ng banyo, na iniwang nakabukas ng asawa. His habit kapag naliligo para daw in case na maisipan niyang samalo, ay hindi na siya kakatok pa. Dapat nagsasarado ito ng banyo, kapag nasa Karaskal na ito. Woman's instinct. Wala siyang tiwala sa Stella na yun. She hates the thought na makakasama nito ang asawa sa iisang lugar. Paano kaya kung gapangin nito ang asawa niya? Masasabunutan niya nang wala sa oras ang babaeng iyon. Pero paano kung magpapagapang naman ang James niya? Gusto niyang sabunutan ang sarili. She is jealous. Hindi maaari. Tila sumanib ang kakaibang puwersa sa kanya. Tumayo siya at dahan-dahang hinubad ang suot na jeans at undies.
She was left with only her t-shirt on. Ramdam ni James ang mainit na balat na damante sa likuran niya. Lumalapat sa ilong niya ang bango nangingibabaw sa sabang gamit. Patrice's familiar sweet scent, na may bay sa kanyang balat sa likuran ng pinong halik na iginawad ng asawa, habang nakapulupot sa katawan niya ang slender nitong mga braso. Nasa ilalim man ng dutya, ngunit umaapaw ang init na dulot ng katawan ng asawa sa kanya. He could literally feel touching his skin. Bigla ang pag-iinit ng kanyang dugo. Since last night, Patrice has become braver and bolder. Siya ang may kasalanan nito, tinuruan niya itong mabuti and he's a proud teacher. Ano ba ito, pabaon? Naramdaman niya ang paggalaw ng ulo nito tanda ng pagtango, at muling itinuloy ang paghalik at marahang pagdampi sa kanyang basang balat. He felt the tip of her hot tongue on his skin. Napasinghap siya. May patutunguhan ang kapangahasan ng asawa. Kung alam lang nito na kanina pa niya ito gustong masolo at may akap. Pinatay niya ang dutya. Maingat na inalis ang mga braso nito, at pumihit paarap dito. Sexiness in a pint. There was this glimmer of fire in her eyes. Umaapaw ang pagkakagusto roon at aminado siyang natutupok siya, lagi naman. Still on her shirt pero bumabakat ang kurbo ng katawan at ang dalawang nasa harapan. Two pinkish cherries that screamed for attention. Nakatayo at tila nang aakit. Nang lakbayin ng mga titig niya ang katawan nito, ay hindi nag-iwas ang asawa. Nakipaglabanan ito ng titigan sa kanya. Nang hahamon pa nga. God, his wife is a sweet seductress. Nakakawala ng tamang huwesyo. Napigtas ang gahiblang pagtitimpi. Kinabig niya ang batok ng asawa, at kinuyumos ito ng mapusok na halik. Nakakabaliw ang mga labi ng asawa niya. All parts of her tasted as sweet as strawberry. Walang parte ng katawan ni Patrice ang hindi kasamba-samba. And she is as fierce as today. He was reciprocated by the intensity of her kisses. Sa bawat pagkagat niya sa labi ay may sagot ito. Sa bawat pagsipsip at paggalugad ng dila niya ay nakikipaglaban din ito. Naging matunog din ang mga halik nito. Kahit ang mga kamay ni Patrice ay naging malikot din sa pagtuklas sa kanyang katawan, ginagaya ang mga ginagawa niya. Nakahon ang malakas na ingay sa magkaugnay na mga labi ng dahil sa ginawa nito. Naughty. Mabilis ang mga kilos na maingat na ipininid niya itong paarap sa dingding, facing the wall with him behind her. Ang dalawang palad nito ay nakalapat sa smoke glass. Bahagyang nabuksan ang shower ng aksidente niyang matabig ang control. May tumakas na ilang droplets ng tubig na bumagsak sa naka-side view nitong pisngi. Parang nakikipagpaligsahan ang bibig at dila niyang hinabol ang mga iyon. Walang karapatang damante ang droplet ng tubig sa makinis at malambot na balat ng asawa. He kissed each of it, dampi. Na may kasamang marahang pagkagat. What a beautiful music. Naging mapangahas siyang lakbayin ang ilalim ng damit, at simulang pagpalain ang dalawang nasa harapan. He needed her. Salitan niyang ginawa. His palm was never gentle so as his kisses on her nape. Mas lalo itong nag-iingay at napapaigtad, kaya naman ay mas nabigyang laya ang kanyang mga kamay. Awang ang bibig at namumungay ang mga matang tumangala itong patagilid sa kanya, habang ikanawit sa batok ang braso nito. Sinalubong niya ang mapupula, at awang na mga labi nito, ng mapusok na mga halik habang patuloy sa paghaplos ang palad niya. Ang isang kamay pa ay naglunoy sa gitna ng katawan nito. Kapwa nila boses nang bumitaw sa halikan si Patrice. Her body shook as hand fiddled her. Kay sarap nitong panuuri na nawawala sa sarili, nang dahil sa mapagparusa niyang mga kamay. Napahawak ito sa kanyang braso habang kagat-labing napapatingala. J. Ang katawan ng asawa ay humahampas at nakikiaayon sa saliw ng musika, and he could feel her on his hand. She is nearing her. Ramdam niya ang pangingisay nito. He took advantage of it. Isang paghalik at pagkagat sa buong tenga nito, kasabay ng malalim na paghinga niya rito, at pagkalabit sa sensitibong parte at tuluyang sumabog ang asawa. Bend your body a little, babe. Hindi pa man ito nakakabawi, wala siyang sinayang na sandali. Ibinaba niya ng bahagya ang katawan. Kung saan-saan napapakapit ang kamay ng asawa sa katawan niya. Habang mas iniliyad pa ang katawan upang mas magdiin ang kanila. Hinuli niya ang malikot nitong kamay at dinala sa itaas ng yulunan, at ikinulong sa kaliwa niyang palad.
Isang malalim na pag-abante kasabay ng malakas na pagbanggit sa pangalan ng asawa at tuluyan itong bumulwak. For the second time, he made her come. Nang inig ang katawan nito at napasandal sa dibdib niya nang marating ang dulo. Tumangala ito sa kanya sa namumungay na mga mata. Jay, you did not yet come. I know. Siya ang balak na magpasaya sa asawa bilang pabaon rito sa pansamantalang paglisan, ngunit siya pa itong pinasasaya nito. Ang kayang pagdalhan ni James sa kanya. Hindi siya nagpatalo. Sa bawat ginagawa nito ay sinasalubong niya ito, idinidiin niya ang pangupong sapo ng malalaki nitong mga palad. The meeting of their bodies created such a sensual rhythm. Naroroong bagalan ni James ang tugtog ng saliw ng musika, may pagkakataong pinapalakas ngunit madalas na banibigla siya na talaga namang mapapasayaw ka sa mga tugtog na moderno. But James stopped. Yun pala ay para si Ilan siya ng halik habang marahan ang paikot na ginagawa sa kanya. Halos isubo na nito ang mga labi niya. Nakipaglaban siya sa maingay na halikan. Kinakagat pa niya ang labi nito, habang idinidiin ang sarili dito. Lumipat ang mga labi nito sa exposed na harapan din niya na malayang naitaas na pala ang lelayan ng t-shirt. Napapakapit siya ng mahigpit sa leeg nito, habang ninanaman ang daluyong na umaalipin sa kanyang bawat himaymay, at gumuhit sa kanyang puson. Nalalapit na ang pagtatapos ng tugtog, ang asawa man din. Until James stilled his body next to her, yakap ng mahigpit ang isa't isa. Thank you, babe. Dahan-daang ibinaba siya ng asawa, habang nakaalalay itong huwag siyang matamba. Saka nito pinagdikit ang kanilang mga noo, nang dahan-dahan nitong paghiwalayin ang nag-iisang mga katawan. As always, she felt empty again. Tumuwid ng tayo ang asawa, at nang usap habang nakakulong sa mga palad ang mukha niya. Can you promise me one thing, Patrice? There was tenderness in his eyes. Will you promise to stay by my side? No matter what, just be with me. Naruroon din ang pagsusumamo. Nagtataka man sa sinabi, at mga kakatwang aktwasyon nito, ay tumango siya. Muli ang pagkintel nito ng masuyong halik. Matagal, parang ayaw nang humiwalay pa. Sa mga moments na ganito, pakiramdam niya talaga mahal siya ng asawa. Na hindi one-sided love affair ang meron sila. Pag-uwi ko babe, itutuloy natin ang tagaytay. In a split of a second ay ikinulong siya ng asawa sa mga bisig nito. Mahigpit na mahigpit that she could hear his heartbeat, his labor breathing. I will never get tired of loving to you, babe, madamdamin nitong pahayag. And I will never get tired of offering everything that I am to you, James. All of me. Hindi na ito sumagot pa. Nanatiling yakap siya habang hinahaplos ang kanyang buhok, at panay ang paggawad ng halik sa kanyang bumbunan. Pero iisang bagay ang mas nagiging malinaw sa kanya. She will fight for him no matter what. She will do everything that he'd decide to keep her. She is James' wife. And if she needed to be in bed for him, she'd gladly do it. Mahal na mahal niya ito. Kaya, gagawin niya ang lahat, huwag lang mabaling ang atensyon nito sa iba. Ikamamatay iyon ng puso niya.